pangalan mo, aming pinakamalang Jesus kami nagpupuri. Alam ko, salamat at Diyos, bisa na pumuli sa kitong pagkataon. Sa araw nito, nakapagpuno ko pagsamba ng malayang, pagkagalakan. Pinagpala mo kami talaga sa bawat banal na lalo tigit, naramdaman namin banal na prosesa. Nilipan mo kami minsan pa, at patuloy mo kami lipan. Kung kita po ni banal salita, at nagaling po balingkod, nang isa mo po, Diyos, sa galasakan, kulang po yung gawa sa iyo, bumasa sa Diyos. Hallelujah, sa unang kulangin natin mga magulat at lapit sa Lord. May blessing mo sa Lord. And bakit na pa ako kasi hallelujah! At kita ka sa Lord sa discussion ka sa in this day. Amen, amen. Praise the Lord. At kung sabi praise the Lord. Puri po ating kakilang Diyos na mahal. Pinagkabatasan ko po puri pag-ulat at pag-dakila. Pagparangal na kay sa ating pinakamamahal na precious lamang. Amen. Praise the Lord. At ako pwede papabot tayo kung pagkain sa ating mahal, kaya magulang sa malapit yun. Gusto lang remember the blessed preaching and teaching of our dearly beloved Honorable Evangelist Luis Almeida and our beloved Assistant Pastor Luis Almeida, the Lord, and the children of the Holy Man Almeida family, appreciate our beloved other preacher and his family here, beloved co-preachers, beloved co-workers, beloved friends, praise the Lord. I greet you in the mighty name of Jesus. Good evening po. Praise the Lord. Maganda ba ang oras nyo? Maganda ba ang gabi natin? Nagsasabi praise the Lord. Uli natin malaking tayo po magpapag-isalita ng Diyos na mahal. Hallelujah. Kamakata po natin, let us not be controlled by our carnal mind. Or, huwag po natin hayaan kontrolin tayo ng ating mga makalamang kaisipan. Malalim po ating pag-aralan, kaya huwag matutulog. Amen? Makinig po na mainam, upang sa ganun tayo kahabagat pagpalain lahat ng ating pinagamalang versus. Andala po ba tayo makinig? Praise the Lord. Dahil kasi may mga iilang mga Kristiyano na nawawala sa hulog. Na out of line, na out of tune. Nawawala sa tono. Dahil nagpapakontrol sa karnal na kaisipan. Amen? Kaya sa gabi nito ating pag-aralan, minamahal yung tibas muna bago yung mga, kasi kukuhaan po natin ang aling na karakteron, aling na kwento. Kwento pero ito nangyari na ganap. Kukuha natin ang punto aral, yung mga mababasa po natin. At kung if ever na tayo'y matamaan, dapat hindi po tayo magalit. Bagkos magpasalamat ko na bukod sa ating isipan. Kasi bukod sa out of line, out of tune, nagiging miserable, nagiging masalimuot yung buhay ng ilang mga Kristiyano. Dahil nagpapakontrol sila sa kaisipang naman. Dapat hindi. Amen? Kaya ipusan po natin, ano po ba yung tinatawag na kaisipang naman? Na dapat hindi tayo magpakontrol. Praise the Lord. Dito po sa agat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, at talata 5 hanggang 8. Ito mga sinasabi. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkikipaggalit laban sa Diyos. Sapagkat hindi nagpapasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang nasa laman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Amen. Let's go sa akin, praise the Lord. So yan po sinasabi ng Biblia, mga mahal na sisitalima sa mga bagay ng laman yung mga karnal na Kristiyano. Amen? Praise the Lord. At sabi dito, ang kaisipan ng laman ay pagkipaggalit laban sa Diyos. Anong laban natin sa malaki? Anong power natin against God? Amen? Kapag karnal na ating kaisipan, kinukontra natin kung anong gusto ng malaki sa buhay natin. At sabi, carnal mind is death. Ang kaisipan ng laman ay kamatayan. So, delikado. Either mamatay physical o spiritual. Manlamig tayo once na nagpapakontrol tayo sa ating kaisipan laman. Kaya nga pag-aaralan po natin ito, praise the Lord, ulitin ko, dapat handang makinig, wala magkukentuhan, focus, sarado cellphone,
Kung pwede, i-record nyo lang. Kung i-record nyo, okay lang po. Huwag mo focus sa cellphone, hindi focus sa pakinig ng salita ng Diyos. Maka-amen po ba tayo? Dito ko, ang makinig. Magsabi pa sa Lord. Kung hindi, magsabi amen. Pinibilisan ko lang kung hanggang talaga nagdinig po kayo. Dapat mabilis, mabagal, dapat very attentive po tayo. Amen? Huwag po kulang sa pakinig. Dahil ipusan natin unang karakter, unang kwento. Sa katawan ni Martha at Maria. Kaya po, kasunod. Sa aklat po ng Lucas, sa mga tanggis, ang talata ay 38 hanggang 42. Sa pagyawan nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayo at isang babaeng nagngangalang Martha ay tinanggap siya sa kanyang bahay at siya may isang kapatid na tinatawag na Maria na upo rin naman sa mga upanan ng Panginoon at nakikinig ang kanyang salita. Ngunit si Martha ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala ba kang anuman sa iyo? Napabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos ko nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Natapos sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Martha, Martha, naliligalig ka at napabagabag tungkol sa maraming bagay. Natapos isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. At huwag sabi pa sa Lord. Tingnan niyo po, ang pinag-usapan, lingkod din ng Malapeno, kumikilala din sa Malapeno, pero may pagkakaiba. Si Martha, naglilingkod, may ginagawa, pero hindi spiritual. Nagluluto siya, at habang may ginagawa siya, nagagalit siya sa kanyang kapatid, di siya tinutulungan. Take note, yung mahilig magminyan, yung pala nagre-reklamo. Dapat pag ginagawa ka sa basa ng Malapeno, dapat hindi ka magre-reklamo. Nagalita niya pa Malapeno, okay lang ba sa'yo? Nahirapan na ako. Hindi mo pa pinapatulong kapatid ko si Maria. Imbis na kampiyansa ng Malapeno, nireview pa siya. Martha, naliligalan ka sa mga bagay-bagay. Iba po yung spiritual at carnal. Preaching time, may ginagawa. Kaya hanggat maaari, pag preaching time, natuturo natin malamagmula sa Malapeno, bitawan, stop, lahat ng ginagawa, makinig. Yan napaka-importante ang makapakinig sa salita ng Diyos. Dahil ang spiritual ng tao. Kasi pag hindi mo pinapakinig sa salita ng Diyos, pasukan ka ng demonyo katulad ng Judas. Diba si Judas, pinasukan ng demonyo, kung mangangaral kasi Malapeno, magtuturo, maalis si Judas. Kaya yun ang pinapasukan ng demonyo, hindi na nakikinig. Pero pag nakikinig ka, spiritual ang dating mo. Wala pa kayong pakialam, basta importante makapakinig sa salita ng Diyos dahil tahimik si Maria. Tignan yung ugali ng spiritual tahimik. Basta dapat tumahimik. Pag hindi ka tahimik, oras na dapat tumahimik at tumangdal. I'm sorry. Tukatin ka masyado. Isang katamihan na hindi spiritual. Amen? So, hindi naman lumaki ulo ni Maria. Dahil alam niya kung anong dapat niyang gawin. Ganun ang spiritual, dapat alam mo yung tama. Doon ka, pepesto, doon ka tatayo, doon ka maninindigan. Kaya, pagkardal ka, mas mapapahiya ka at hindi ka kakampihan ng Malapeno. Mas kakampihan ng Diyos yung nagpapakit sa kanya ang totoo. Kasi pagkardal ka, nagpapakit ka sa tao. Nagpapalugod ka sa tao. Pag spiritual ka, sa Diyos ka nagpapalugod. Amen! Ginagawa mo ito sa puso, bagay na kinalulog ka ng mahal ng Panginoon. Babasa pa sa Lord. Kaya mas priority dapat lagi spiritual ang ating focus, ang ating puso, ang ating isip. Amen? Pangalawa, sundan po natin kaya hindi naman. Dito po sa aklat ng ikalawang mga hari, kapitulo 5, ang versikulo ay 20 hanggang 27. Dito po ang pagkasabi. Ngunit si Gehazi, na lingkod ni Eliseo na lalaki ng Diyos, ay nagsabi, narito,
pinalagpas ng aking Panginoon ang naamang ito na taga-Syria sa di pagtanggap sa kanyang mga kamay ng kanyang dala. Buwan ng Panginoon, tatakbuhin ko siya at kukuha ako ng anuman sa kanya. At ngayon sinundan ni Gehazi si Naaman, at nang makita ni Naaman na isa'y humahabol sa kanya, siya'y bumaba sa karo na sinalubong niya at sinabi, lahat ba'y mabuti? At kanyang sinabi, lahat ay mabuti. Sinugo ako ng aking Panginoon na sinabi, narito, dumating sa akin ngayon mula sa lupaing maburol ng Ephraim ang 2 binata sa mga anak ng mga propeta. Sinasama ko sa iyo na bigyan mo sila ng 1 talentong pilak at 2 pampalit na bisan. At sinabi ni Naaman, matuwa ka, kunin mo ang 2 talento at ipinilit niya sa kanya at binalot ang 2 talentong pilak sa 2 supot, 10 ng 2 pampalit na bisan at mga ipinaslan sa 2 sa kanyang mga bataan at dinala nila sa unuhan niya. At nang siya'y dumating sa burol, kinuha niya sa kanilang kamay at tinago niya sa bahay. At pinayaon niya ang mga lalaki at sila'y nagsiyaon. Ngunit siya'y pumasok at tumayo sa harap ng kanyang Panginoon. At sinabi ni Eliseo sa kanya, saan ka nang galing, Gehazi? At kanyang sinabi, ang inyong lingkod ay walang pinaroonan. At kanyang sinabi, hindi ba sumasa iyo ang aking puso nang ang lalaki ay bumalik mula sa kaniyang karo na sinalubong ka? Panahon ba ng pagtanggap ng salapi at pagtanggap ng bisan at ng mga olibuhan at ng mga upasan at mga tupa at ng mga baka at ng mga aliping lalaki at babae? Ang ketong nga ni Naaman ay kakapit sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman, at siya'y umalis sa kanyang harapan na may ketong na siputi ng niebe. Amen. Kasi kung sabi, first of all, kunan po natin ang aral. Si General Naaman, may ketong, pumunta sa alagad ng Diyos sa Eliseo. So sobrang pasalamat niya, dahil gumaling, nalinis ang ketong niya, kaya sabi niya, walang ibang Diyos, kundi ang Diyos ni Eliseo. Nasa Diyos din natin ngayon. At ang punto, sa sobrang tuwa ka lang, dahil nakita niya, wala yung ketong nalinis siya. Gusto niyang bayaran, ang managpati dito matagat ng bayad. Nababasa pa sa Lord. Kaso kanang kamay si Gehazi, nagkaroon siya ng interes, pero sa kanyang sarili lang. Tignan mo, nagka-audyok siya sa kanyang kaisipang laman. Kasi pag nagpa-control ka sa kaisipang laman, ipapahama ka ng sarili mo. Tignan mo, anong nangyari, hinabol niya siya, pero hindi siya nagpaalam kay Propeta Eliseo. Siyempre, may self-interest siya Yun, pag may karnal kaisipan ka, magkakaroon ng interest. Magiging materialistic ka, dapat pag spiritual ka, alam mo walang bayad, at kumbaga, hindi gusto at hindi ka lang malaman. So, dahil nagkaroon siya ng self-interest, nagpakontrol siya ng kaisipan laman, sayang yun. Hinabol lang na si General Naaman. Ayun, kinubisin niya. Siyempre, General Naaman, in good faith, binigay. Hindi kasama pa siya. Kasi Lord, walang ligid sa kalaban ni Eliseo, pero nag-retribute ang mga Panginoon sa propeta niya. Pagdating niya ni Gehazi sa Kagal, wala akong pinagdalingan. Tingnan po, nagsisinungaling pa. Ang tahimik niya. Kasi Lord. So, pag ayaw mo mapahiya, ayaw mo magalitan, magdidinay ka na lang. Dahil naging materialistic ka na, gusto mo maangkin yung bagay na hindi sa'yo, dahil sayang, nahinayang ka, dahil magkakasala ka naman. Dapat huwag ka na mahinayang, lalo na madudumihan ka, malinis ang puso mo. Sa ganung bagay lang, ipagpapalit mo. Yung ganun, kaya nga dapat huwag magpakontrol sa ating kaisipang naman. Ang sama pa, yung ketong Naaman pumunta sa kanya, dahil sinungaling pa siya, hindi. Dapat, sorry po, patawarin, pasensya na po. Nagka-interest po ako, patawarin, pagpino ko. Hindi, talagang dininay niya po. Nagkaketong tuloy. Mahirap pag materialistic, pag nagka-interest ka sa bagay na hindi iyo, inatin mo, ang dating parang pinayaan pa ng Propeta Eliseo. Parang nagbago pa isip ni Propeta Eliseo, pero
Mali sa isipan nila naman, okay lang dahil bayaran. Kumbaga parang pinahiya niya pa. Pati iba pa ang dating doon sa ating kay Propeta Eliseo. Kaya nagalit ang mahal na Panginoon. Yun, nakaketong siya. Mahirap pag ang Diyos nagalit dahil sa ating kaisipang laman, nagkakarinteres tayo sa bagay ng material. Kaya hindi dapat tayo mag-focus. Opo, kailangan natin yan, pero yung magkakasala tayo, wag. Layo, iwas. Nabahirap. Matutugisan po tuloy tayo. Di po ba? Nakuha niyo yung punto aral? Pangatlo, kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 15, ang talata po ay 28 hanggang 32. Tatapat na galit siya at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama at siya'y namanhig sa kanya. Tatapat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglingkuran at kailan may hindi ako sumuway sa iyong utos at kailan may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Tatapat nang dumating itong anak mong umubos ang iyong pagkabuhay sa mga patutot ay pinagpatay mo siya ng pinakatabang guya. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyo ang lahat ng akin. Dapat mga katuwa at magsaya tayo sapagkat patay na ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan. Amen. Everybody, praise the Lord. Hindi niyo po sa kwento, parang bibilin ka sa kuya niya dahil hindi nagpasaway, hindi nagpasasa, hindi kinuha yung mana, katulad ng kanyang kapatid na bunso. Pero yung pala, may something din pala siya. Nung bumalik kayo, nakarealize po kayo kapatid niya sa kanyang ginawa, okay lang, andun na rin pa kanyang pagpakumbaba, inamin niya siya'y mali. Willing siya magkikatulong at tagapakain na ng baboy. At yung pagkain na gusto niya, pagkain na ng baboy. Sobrang papakumbaba. Pero iba ang naging nangyari. Kaya lang itong kuya niya, nagalit, nagtampo, nagselos. Ang punto ron, dapat hindi tayo magtatampo, magsiselos, magalit. Diba dapat, kung ano naging damdamin ng kanyang ama, dapat naging damdamin din niya. Magkasabi ng batay niya, nabuhay ulit, dapat masaya ka. Hindi, nagalit siya. Nagtampo linggit. Ang mahilig magtampo, magtinggit, kung sabi ng praise the Lord. Ayaw niyo mag-praise the Lord. So, tignan niyo po, pinamahal. Kumbaga, wala sa kanya yung ano eh. Wala sa kanya yung topic eh. Pero nung bumalik, sa kanya pala ang topic. Kala natin okay. Nature ganun, kala natin okay mga kapatid natin. Pero pag may dumarating ng pangyayari, doon lalabas. Na hindi pala talaga pasaya. Glory to God. Diba? May ganun. Kaya dapat nagkamari. Praise the Lord, kung ano yung nais na malapay, nung doon lang po tayo, huwag tayo pupunta, huwag tayo nililis, huwag tayo liliko. Para hindi tayo ma-out of place, ma-out of tune, ma-out of line. Laging masaya. Kasi tignan mo, nagtagpo siya galit, sumimangot siya, pati tata niya, pinagalitan niya, pag pinagsabihan niya pa, nawala na siya ng respeto. Dapat, ay salamat tayo. Grabe pag-ibig ko sa aking kapatid. Sangayon ako. Dapat ganun, di ba? So, yung mga ganung attitude, minamahal. Kung meron, hanggat maaari, dapat pag masaya kapatid mo, masaya ka rin. Hindi pag masaya kapatid mo, kasumangot ka. Pag pinagpala, nainggit ka. Dapat pag pinagpala, masaya ka din, pinagpala siya. Hindi parang ang sama ng loob, pinagpala kapatid mo, parang pag masaya siya. Hindi pwede, dapat ako masaya siya, malungkot. Ito yung galing ng kuya ng kalibugang anak. Nakuha po natin punto. Dahil kaisipan laman, kasi kung sa'yo kasi, Vishwe, hallelujah. Ipapapansin. Praise the Lord! Di po ba minamahal? Hallelujah, praise the Lord. Dapat, kumbaga, ayon lagi sa kalooban ng Diyos. Amen? Dahil lagi positive malapay nyo kasi yung ama dito yun ang malapay nyo. Kaya
Kung ano nagawa mo in time past, hindi titignan na wala pang ginawa mo, lalo na tinitignan ngayon. Ang tinitignan mo ngayon, yung pagsisisi, pagpakumbaba. Kaya naging welcome na kanyang kapatid. So dapat ganun din magitandaan ng kanyang kuya, pero iba eh. Dapat walang ganun sa mga Kristiyano. Ayaw mag-inom ng ito. Dapat masaya tayo pag pinagpalay kapatid. Pag tinato ng dapis na trato, huwag ka mainggit. Dahil, wisdom from above, wala kang hinanakit, wala kang galit, wala kang tampo, wala kang samahin mo. Pag-ibig nga sa puso mo. Amen? Ang apat, kayo, pasunod. Kayo. Sa aklat ng mga gawa, Pag-atris, 5:1 hanggang 11 po. Kapitulo 5. Kapitulo 5, 3, 5:1 hanggang 11 po. so, Ito yung istorya ni Ananias at Sapphira. Kayo po. datapon sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 5, talatay 1 hanggang 5, 11 po. 11. Datapon isang lalaki na tinatawag na Ananias, nakasama ng kanyang asawa, si Sapphira, ay nagbili ng isang pag-aari at inilingi ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ng Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yao'y nanatili pa, hindi ba yao'y nanatiling iyong sarili? At kung may pagbili na, hindi ba nasa iyo ang kapasyahan? Ano't iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at talagot ang hininga. At sinigla ng malaking takot ang lahat ng mga karinig nito. At nagtindig ang mga kabilataan, at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. At may 3 oras ang nakaraan nang ang kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari ay pumasok at sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. Natapat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang tuksoin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, na nasa pintuan ang mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. At pagka kayo nahandusay, sa paanan niya ang babae at talagot ang hininga. At nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay at siya kanilang inilabas at inilibingi siya sa sipig ng kanyang asawa. At siniglan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng mga karinig ng mga bagay na ito. Lahat plakpan natin muna ating pinakamalapong minahal ko sa Lord. Ito po sa natin sa pera. Pinamahal, noong unang panahon, mga apostoles kasi, lahat ng manampalataya, lahat ng pinagkakitaan nila, nabenta ng mga properties at anumang property, lahat binibigay sa paanan ng apostoles, ni Apostol Pedro dahil siya pastor that time. Nagka-interest kong mag-asawa, nagkasundo sila, na ibibigay ang lahat, kalahati lang. Ngayon, tinanong sila ni Apostol Pedro, ito lang ba ang pinagbilahan ng inyong lupa? Opo, sabi ni Ananias. Tapos karakara na mata. Sabi ng Biblia, ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Dahil kasinungalingan, hindi naman totoo ang sinabi niya eh. So magsisinungaling talaga pag kaisipan ng laman kaya at maaari, huwag tayo magkaka-interest.
Lalo na alam natin magalit ang mahal na Panginoon, lalabag tayo sa kalooban ng Diyos, hindi lang sa ganun, hindi lang sa pera pinag-uusapan, basta labag sa kalooban ng Diyos, hanggat maaari dapat huwag natin gawin. Kasi sabi, kasi paglaban din nagpapasaklaw, nakikipaglaban sa Diyos, kumukontra, hindi sumasanayan, gusto. Ayaw niya, yung gusto ng Diyos sa buhay niya. Hindi pwedeng ganun dahil sabi kamatayan. Tingnan mo, namatay si Ananias. Hiwalay. May pinatawag naman si Sapphira. Totoo ba na ganito? Dahil nagkasundo sila mag-asawa. Kara-kara namatay din. So mahirap. Amen? Kagad maaari. Hallelujah. Manatili tayo spiritual life is life and peace. Ang kaisipang laman ay, ang kaisipang spiritual ay kapayapaan at buhay. Nakakalungkot sa part ng ilang mga kapatiran. Kaya nilalaman ako, sa May Luzon, sister siya, kapatiran, yung lalaki, hindi ko nagkamali, unbeliever. Siguro hindi sila magkasundo, lagi sila nag-away, humiwalay itong sister. Yung brother, hindi man nampalataya, standby lang siya. Kaya nakakita ng lalaki, pakisama. Di ba hindi maganda? Sabi ng Biblia, pag may asawa ka na hindi man nampalataya, yung asawa mo hindi man nampalataya, aalis-iwanan ka, hayaan mo siya huwalay, pero ikaw manatili ka sa kalagayan mo. Kasi baliktad siya eh. Siya yung kapatiran, siya yung sister, siya yung hiwalay, siya pa yung lumihis. Bakit karnal ang kaisipan? Kamatayan, espiritu, manlalamig ka. Ngayon gusto niya magpagamit, hindi pwede. Iniwan niya asawa niya, kasal sila ng lalaki. Tapos may kasama, may pamilya na sila. At sa libuot. Kaya mahirap ang kanyang kaguluhan, masalimuot. Dahil hindi nagiging spiritual, nagpapakontrol sa kaisipan ng laman. Dapat magpakontrol tayo sa kaisipang spiritual. Ayon sa kalooban ng Diyos, kasi pag ayon sa kalooban ng Diyos, tama, maganda, mabuti, payapa, maligaya, wala kang kapagaba, wala kang pag-alala. Walang issue na magaganap. Kung meron man, pasunod, hallelujah, kalulatian pa rin naman ang Panginoon. Dahil siyempre, kalooban ng Diyos yan eh. Pero pag kalooban mo na, laman mo na, sarili mo na, kasi minsan laman sarili, ang ginagamit ng timon mo para manghina ka. Para maglapit ka, para mawala ka sa linya. Huwag natin payagan, huwag natin pahintulutan yung ganung bagay. Masasayang panahon na ginugol natin sa paglibot sa ating balapin, kaya't maaari, hallelujah po sa Lord, dapat always be spiritual-minded. Amen? Sundan natin. Dalawa pa, okay lang? Sige po, kaya po. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16. Ang versikulo ay 21 hanggang 23. Mula ng panahong yaon, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangan siya'y bumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga iskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. At sinama siya ni Pedro at nagpasimulang siya'y pinagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Datapat lumingon siya. At sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Amen. At pagsabi pa sa Lord, pwede ko malalim ito. Ang nagsalita si Pedro, pero sabi ng Panginoon Jesus, Satanas, lumayas ka. Umalis ka sa harapan ko. Just imagine si Pedro nagsalita, pero sabi Satanas, minsan kasi nagsasalita tayo, akala natin tayo pala, demonyo na. Dahil bakit? Sabi ng malapin ng narito, sinabi nga ng malapin, ibig sabihin, tsak na magaganap, kukuntrahin mo ba? Sabi, dapat pinapulihin hanggang sa mamatay. Hindi pwede! Hindi pwede! Hindi mo papayag na mamatay ka. Sabi sa talas. Sabi ng malapin, kasi, iniisip niya, karnal.
Pero pag spiritual, kaya sinabi, may plano, may layunin. Kasi kailangan natin mamatay para magkaroon ng katapusan ang buong sandaigdigan. Yun ang layunin. Kinukorna niya, di sabi sa Tanas, minsan ganun bantay natin sa sarili. Ganun huwag tayo sa minsan pagyapang na, kapalaluan na sa sarili, kalaman karunungan ng miral, akala natin okay pa, yung pala hindi na. Akala natin tayo pa, pala demonyo na. Mahirap yun. Kaya katmano, huwag mag-ulang dahil tayo. Kasi Pedro, walang panalangin, walang pag-fasting. Pero nag-recover siya, nanalagi siya ng fasting doon. Lagi na siyang guided, nagmala pa yun. Andun ang tapang niya sa paggawa ng katwiran. Hindi na siya basta-basta nagsasalita, pinag-iisipan, pinag-aaralan niya na muna ang lahat ng bagay, kung kalooban ba ng malapit at kung ito'y tama o hindi. Pag hindi yan ginagawa. So, gano'n ang spiritual. Napapasok pa sa Lord. Sa atin, tinuro natin malapag sa malapayong. Dumalo, magpuri, manalangin, magbigay, manala. Yan ang dapat natin. Yan yung routine ng ating buhay. Dadalo ka Merkulis, Venus, Linggo, puri, araw, gabi. Yan, push. Tapos pag dito, dapat loging concentrate. At puro, lalo na pag-well. Dapat walang bungisnis, walang kwentuhan. Concentrate. Hindi, iba. Nagmali, binamali, sorry. Pero, yun ang standard pamantayan. Kasi kalooban ng Diyos, lahat tinuro sa ating mga magulang sa mga Panginoon. Grabe yung buhos at pagpapala, biyaya, moving. Grabe presensya dahil kalakalat ang tinuro. Yung legacy ng ating mahal na magulang sa mga Panginoon, dapat natin ipagpapuloy. I-maintain po natin yun. Hinahanap-hanap ng Diyos yun at hinahanap din ng mga kapatiran. Asa na yung grabe ang tingnan ng choir. Isang kanta pa lang, puspusa na. Dahil grabe po sila, walang bullshit, walang kwentuhan, nakapila, nakalay na, concentrate, tahimik. Kung kahit hindi ka kumakain, hindi ka fasting, hindi kumakain, kundi fasting talaga. Parang grabe ang anointing, magsusulo, pati ng papaawit, dapat lang fasting. Spiritual eh. Kasi pagkain ka ng kain ka, nasa kawain ka, tapos busog na busog ka. Hindi, mahirap magpuli, mahirap magkadama. Siyempre, hindi ka makasigaw dahil busog na busog. At problema mo ka ba na makasigaw? Dahil busog na busog ka. Pag spiritual ka, hindi ka karnal. Praise the Lord. Hindi kumakain ka, katamtama lang para may lakas ka, para magtaas ng kamay, para sumigaw, para lumuhod ka. Yan ang spiritual. Amen? Praise the Lord. Last. Kaya po, pagkatas paliwanag. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 21, ang talata 28 hanggang 22. Datapwat ano sa akala ninyo, isang taong may 2 anak at lumapit siya sa una. Sinabi, anak, pumalon at gumawa ka ngayon sa umasan. At sinagot niya at sinabi, ayaw po. Datapwat nagsisi siya pagkatapos ay naparoon. At siya'y lumapit sa ikalawa, gayon din ang sinabi. At sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroon at hindi naparoon. Alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay nanguna sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa daan ng katwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Datapwat pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga patutot. Kayo'y sa pagkakita ninyo nito ay hindi man kayo nagsisi pagkatapos upang kayo'y magsipaniwala sa Kanya. Amen. Everybody, praise the Lord. Ito naman mga kapatid, inutusan ng magulang na pumunta ron para gawin sa bukid. Yung isa, sabi, opo. Yung isa naman, hindi. Pero bandang uli, bumawi, nagsisi. Yun ang gumawa. So, minsan may ganun. Kristiyano, hanggang salita, kulang sa gawa. Yung pinapaasa ka, hindi naman gagawin. Lalo na Diyos po ang nag-uutos. Pag Diyos nag-uutos, kung hindi mo magagawin, huwag ka na mag-say yes. Gawin mo na lang, hindi alam mo ang utos ng Diyos, tama, ang utos ng Diyos pakinabang, makabubuti sa atin. Ipa-impress pa kasi pag ganun.
Uulitin ko, sa Diyos tayo nagpapa-increase. Hindi sa tao. Diyos ang ating pinupuli ng walhati na hanangan dito. Walang iba kundi ang Diyos lang. Hallelujah po Lord! Ang mahal mo naman lahat ng ating ginagawa ayon sa babatayan na tinuro ng ating mahal na magpula sa manapay mo. Turo natin malangkul sa malapit ang pagkapatiran, pagbibigay na sobres. Halimbawa sa aming preacher, turo sa amin, pagbibigay, tatanungin kung ano to. Kung blessing ba, offering, love gift. Pero pag type at pledges, hindi nyo pwede ibigay sa amin dahil parang tukso yan. Kumaga tukso sa amin yan. Magkakaroon kami ng interest, magkakasala kami. Dapat sa offering cloth talaga, inuulo. Lalo na, nangangailangan kami ng bawa. Siyempre, wala kami trabaho, kundi magpuri manalangin lang. Pero when provided kami ng church, kabagan, glory to God, kung kailangan namin provided talaga ng church, hallelujah. Pero ibig sabihin, hindi kami may trabaho ng everytime pag may sweldo, meron kami makukuha, may gagamitin, pag nangangailangan, may gagamitin. Pero kami, kung meron nawala, nagpupuri, nagpapray po kami, kabagan natin ng Diyos, dahil buhat po namin yun. Kasi pag magagawa kami, tamad kami magpuri, tamad kami na lang, magagalit ang Diyos sa amin. Hindi kami spiritual, karnal kami. Dahil gusto ng karnal, tulog ang tulog, kain ang kain, sarap ng buhay. Pero gusto ng spiritual, nagsasakripisyo. Lumuluhod, tataas kamay, nakataas, mataas, matagal, nag-aawit, nagsusumamo. Hallelujah! Napatama, presensya natin ng ilang Diyos. The last 2 verses, last 3 verses, kasi po, pakinggan po natin may inang, tatlong sikolo ba, dalawa na nag-aawit na po tayo. Sa alat po ng mga taga-Roma, nagkamanatayang 8, ang talatang 9 at 10. Natakot kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo tumindi na sa inyo ang Espiritu ng Diyos, natakot kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, natakot ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Dito po sa aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 5, ang versikulo ay 16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, talata po 1 at 2. Ngayon nga wala nang anumang hatol sa mga kay Kristo Jesus. Kapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So, mula sa Tagalog, now there's therefore now no condemnation which in Christ Jesus who walk not after the flesh but after the Spirit. Wala na kahatulan ang sino man kay Kristo na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi lumalakad ayon sa Espiritu. Meaning, hatulan ka pa rin, hindi ka pa rin maliligtas. Once na karnal ka pa rin, lumalakad ka ayon sa laman. Laman, sarili mo, pinapagbigyan mo lagi. Minsan ang Espiritu, okay lang sana kung palagi ang Espiritu, minsan ang laman, pero maganda, huwag talaga. Pagbigyan ng laman. Kasi pag pagbigyan ng laman, magkakasala ka, ipapahaman ka ng laman, ipapahiya ka, sisirain ka, matutugisa ka. Pero pag spiritual, talagang glory to God, pupurihin, pasasalamatan, wating pinakamahal ng Panginoon. Kaya sabi, walk in the Spirit, so that you will not fulfill the lust of the flesh. Lumakad ayon sa Espiritu, tulad sinabi ko, yung routine, dalo, puri, bigay, awit, puspon, pagsubikat, lahat humayo, lahat ng inuto sa Biblia, kabanalan. Huwag natin kontrahin. Sabi nga sa 3 John chapter 3 verse 6, huwag natin gayahin yung mali. Iba kasi pag may nagpakulay, papakulay din. Nagpaputol, papaputol din. Walang kabanalan, gagayahin din. Huwag gayahin yung mali, gayahin yung tama. Kaya kasi pag lumalabas kasi sinasabi ng Biblia, karnal ka. Sabi ang karnal nga ay hindi kailanman susunod sa mga labay, hindi siya nagpapasaklaw. Pero pag spiritual ka, nagpapasaklaw ka, nagpapasakit ka, sumusunod ka talaga taos puso. Hindi ka napipilitan dahil habang sumusunod ka na taos puso, at yung willingness mo pagsunod sa Diyos, masarap, masaya, nagagalak ang gawin ang kalooban ng mga Panginoon. Sa damdamin mo, kalmado ka, panata ka, masaya ka, wala kang kakabagabang. Dahil alam mo, ginagawa mo, kalooban ng
mahal po yun. At ang nalulugod, walang iba kundi ang Diyos na buhay! Hallelujah! Pagkalo! Sa aral ay kung minamagawa, lahat ay naka-kamerali idea. Maganda yung Espiritu ng Diyos na kukontrol sa atin. Hindi ang laman. Ay, muli. Praise the Lord! Ipapamag natin mapag-aralan ng mga karnal, pinahamak sila, napahiya, isa nagkakito. Sa atin, minsan hindi kitong literal, delikado. Kapag sumusuway tayo, nagkakalitin tayo hindi tama. Dapat interesa natin yung kalooban ng Diyos. Wala magiging problema. Kaya tumayo, abitan natin tumala po yung Praise the Lord. Dahil lahat naman gusto na malapit para sa atin ay maganda. Wala tayong pagsisiyan. Once na sumusunod po tayo sa nais na malapit. Sa lahat ng utos ng Diyos, lahat ang sumusunod, pinagpapala, pinag-iingatan, pinalulugdan, pinagamit. Hallelujah po na Lord. Iba kasi gusto gamitin spiritual, pero andito yung pagiging karnal. Nagiging mayaban, nagiging panalo. Dahil isip na mas magaling siya, mas marunong siya. Dapat humble ka. Dahil pinapaya na malapit yung mga kalalo. Pero pag humble ka, nagigiliw, kinagigiliwan ka ng malapit yung maging mga kapatiran, natutuwa sa iyo. Pero glory to God. Binibiyaan ng Diyos sa mga mapagpapagpapagkristano, hindi karnal, kaya spiritual siya, life and peace, spiritual minded, buhay, kapayapaan. Kaya andyan, masaya, mainit ang dilig mo sa malapay noon. Andyan katubunan, andyan proteksyon ng malapay noon. Sa maging sa pamilya damay. Hallelujah! Pagkabatan mo, Diyos, kulay ang ang pag-ibig mo ay makas sa pagpapantay sa aking puso, sa aking buhay. Pag-uri ba sa pag-ialalan, bukas noon yun ang ang pag-ibig mo'y wagas na walang pamantay sa aking puso, sa aking buhay. Pag-uri ba sa pag-ialalan, bukas noon ngayon kailan ba luwag siga, magsumamo, spiritual. Hallelujah.
Diyos sa atin, di ba? Nagpala na tayo, mahal na tayo, pinapala na tayo, tinutuwid tayo, nilinis tayo, tinuturuan tayo na lang dapat ipalangan gawin ito kapatay. Hallelujah! Ay, wala tayong dapat pinagkalaman, pagkalpunan, malaman, pagkadapat natin ang pagkalamatan, puritin pa napakabuti na natin sa kabila natin mga pagkukulang, sa kabila natin mga kahilan, at mga paglabagis nila dyan na kanyang pag-ibig pagkukulang. Hallelujah! Hallelujah! Hindi mo naman tayo pinapanawalan niya pag-ibigin sa ating lahat na hindi mapapayaan at hindi matagpatan na kaya paano ng kalimutan dito. Anong parang natin pinagpalang natin anong pinagpalang pinagpalang. Hallelujah! Kaya nang dapat ipaglaring natin na nalalapitan pa kaya pagbabalik kukunin niya tayo minamahal. Kaya nagre-remind siya ng tuturo. Hallelujah! Nalilinis tayo tinutuwid. Kaya ipalamili ko. Hallelujah! Napakabuti na siya. Hindi ka dapat kapuri. Pagkakabatan sa puri. Hallelujah! Hindi ka paliwanag na paliwanag. Sumabot na sa marapang buhay natin. Ang salita niya na napakinggan natin. Magpaganda na lulubod siya sa atin. Hindi siya nagagalit. Alam pa natin ginagawa araw-araw. Hindi tayo luminis, hindi tayo lumiliko. Lumiliko ka, luminis, nagsisisagat. Hindi na pinagpapatuloy, pagkalang masama, pagkalang hindi tama. Hininto agad, namingi ng tawa sa mga Panginoon. Bilang tao na hindi niya mamuanggan, pag nakikita ng Diyos ating pagsisisi, pagpakumbaba. Mapagpatawad pa na sa pagkagalit ng Diyos kapag ganyan. Hindi nagmamatigas ka pa, mali ka na, mataas ka pa, mahangin ka pa. Hindi ganun. Hallelujah, ang spiritual. Karnal yun, hindi naman nagpapasakop, nagiging masunurin. Ang Kristiyanong, hallelujah, spiritual ang kanyang isip. At di siya nagpapakontrol sa kanyang makalaman pag-iisip. Let us pray, mapagpalang Diyos ang kabanal, matating magkapalang pangalaw, pinakabanal Jesus. Isa lang pa, manap pero susumba mo kami sa iyo, namin ang pakinggan salita, may pamuhin namin lahat. Kung tayo gusto namin ikay mapalugdan. Hallelujah, tayo namin lumiko, ayaw namin lumis, ayaw namin mawala sa tono, ayaw namin mawala sa hulog, ayaw namin mawala sa linya, mananatili kami sa piling mo. Ang bagay na kalooban mo ang ginagawa. Hindi kami kontrol namin kasi panglaman kundi ikaw mag-kontrol sa amin, ikaw mag-drive para hindi kami masira, hindi kami mapahamak, hindi kami manatili kami mainingas, mainit at lilikod, umihipig sa'yo ng totoo, mahal na Panginoon. At tumasin mo kami sa mga pagkukulang ko lumihan. Inisip mo pa kasi sa amin, sa mga talalangin namin malpagkulang sa'yo. Especially namin talangin sa mga pilapit sa'yo mula pangalan ng puso. Hallelujah, may sa pagkalamat ng rurungan ng pumala sa'yo. Hallelujah, physical na kondisyon, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, pamahalalak.
children of Lord, children, children, labi-labi, precious workers, kapatid ng mga manumpalataya, lahat ng pure, televiewers, hallelujah, all over the world, bless us, bless all the children of God, it's not up to matter, Father, once again, materially, physically, spiritually, bless us, O God, in the mighty name of Jesus, amen, amen, praise the Lord, praise the Lord. Di po naman magkasal tayo natin ba sa bitang dapat kung meron magkita palayasin sa pala ng Jesus, mapagin ng pagpaypay, ikarnality, ibang ito na magpapres kasal, bibigyan natin mga natin kailangan, hallelujah, papagmurapan, inahala kung meron pa, sigarillo sa pala ng Jesus, palayasin natin yung kasal, bibigyan sa pala ng Jesus, amin sila sa buhay, nagkurin, sakit, tulad ng cancer, leukemia, diabetes, ulcer, meningitis, hallelujah, kasal ka na, bibigyan Father, be so much because ano kasi dapat hindi Amen, amen, praise the Lord. Now I'll cast the mic and God will give you praise the Lord at the basis. That our voice will be below sincere service with the something that we done. Hallelujah! 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 Thank you for the